after yung panahon na medyo nakakaantok at talagang nakakatukso na i-extend yung mga tulog. So, kayo ay nandito para mag-worship sa Panginoon. So, we are blessed. Batiin niyo yung bawat isa, you are the source of blessing. Amen. So, and welcome din kay Brother Ronel. First time, welcome sa aming simbahan. Every Sunday yata tayong may bago. Sana tuloy-tuloy na, no? Salamat kay Lovely kasi pinilit yata ni Lovely o hinatak ni Lovely. Pero it's a plan of God kaya kasama ka namin ngayon. So, amen. So, yung title ng ating message is The Church or a Church that serve as a model for all believers and churches. So medyo hindi siya familiar sa atin yung topic, but this message is very important kasi nandito rin tayo sa loob ng isang simbahan. Ayun, so just a quick quick knowledge lang po about sa Bible. Kung babasahin natin yung New Testament, syempre may may book of Matthew, Mark, Luke, and John, and after noon may Acts. After nung Acts, doon na pinaliwanag ni Pablo yung book ng yung letters. Sumulat si Pablo sa napakaraming simbahan at doon lumabas yung church ng Thessalonian, Colossians. Kung titignan natin yung Bible, marami pang iba. Ngayon yung pag-uusapan natin is about the Church of Thessalonica. Diba? So, ito lang po yung simbahan na hinalimbawan ni Pablo na model church. So, ito yung church na nasabi niya, ito gawin natin itong model church. Of course, yung ibang simbahan like yung Ephesians, Philippians, may kanya-kanya ring pagkilos yung Diyos sa kanila. Pero yung Thessalonica po ay tinawag na model church. So, if you have time, pwede niyong basahin yung Book of Thessalonians. 8 chapter lang po siya. 5 dun sa first, and then dun sa second, 3 lang. Diba? So, we'll talk about more about the Thessalonian church. And ito rin po yung kino-comment palagi ni Pablo kasi ini-encourage niya na yung church na to ay mag-stand or lumaban sa gitna ng mga pagsubok. So, ganun din po sa ating church. At yung si Pablo, lagi siyang nagmamahal sa mga simbahan. Pag pumupunta siya doon, lagi niya talagang pinagpe-pray, lagi niyang pinapasalamatan yung bawat simbahan na pinupuntahan niya. Nagkakaroon din siya ng mga worry, nagkakaroon din siya ng mga, parang na-stress din siya, no? Pag pumupunta siya sa mga church kasi nakikita niya rin yung mga sitwasyon ng mga church. Pero yun ay hindi talaga worry, kundi tinatawag natin na banal na worry or holy worries, or yung mga holy na mga suffering na naranasan ni Pablo. So, ayan, let's proceed po with ating introduction. The reason for gratitude and prayer. Diba? So, umpisa pa lang po kung babasahin natin yung binasa kanina ni Aina, si Pablo, siya ay lubos na nagpapasalamat at siya ay talagang nag-o-offer ng time sa church ng Thessalonian. So, basahin ko yung 1 Thessalonian 1, 2 hanggang 3. Sabi dyan, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos, Ama, ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So, lubos na nagpapasalamat si Pablo kasi yung church po ng Thessalonian ay laging may pagpapagal. So, when you say pagpapagal kasi, habang sila may pananampalataya, sinusubok din sila ng mga problema. Sinusubok din sila ng iba't ibang pagsubok at nagkakaroon sila ng napakaraming sakripisyo para sa kanilang simbahan. Kaya nasabi ni Pablo, salamat sa inyong pagpapagal.
sa church ng Thessalonica. So I don't know kung ano yung nagiging pagpapagal natin sa ating simbahan dito. May kanya-kanya tayong mga sacrifices. Maaaring hindi namin yung nakikita, pero si God mismo nakikita niya yung sarili-sarili niyong sacrifices. Na yung iba dito, sila Rendel, sila ang aga pa dito kasi ang daming bata, no? 2 batch po yung tinuturuan nating bata. Na even yung ating praise team, yung kanta kanina, puro remnant song, I think napakahirap ng i-practice, no? Based on my experience. Di po ako tumutugtog, pero mahirap po yung mga chords ng mga remnant song. Pero nagkaroon kayo ng sakripisyo para mas maayos natin yung mapagpuri sa Panginoon. Diba? Kahit po sila pastor, galing pa po sila ng Pampanga. Diba? So, ewan ko, madulas yung kalsada at malayo din yung biyahe. Pero nandito sila dahil meron silang tinatawag na sacrifice para sa church. Diba? Ano yung absolute reason? Sabi dyan sa 4, mga kapatid, malalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. So napakalinaw po yung absolute reason bakit yung simbahan ng Thessalonian ay nagkaroon ng napakaraming sakripisyo o bakit sila tinawag na model church. Kasi alam nila na sila ay pinili ng Diyos. Amen. No? Bago pa nila pinili ang Diyos, alam na nila sa sarili nila na pinili tayo ng Diyos. To the point na nagkaroon na sila ng mga sakripisyo, nagkaroon na rin sila yung tinalikuran nila yung mga bagay na gino-Diyos nila. So yun yung ginawa no church ng Thessalonica. So ano pa? Power, Holy Spirit, great confidence, and dedication of Apostle Paul and his team. Ayan, so nagkaroon talaga sila ng dedication. Sa buhay ni Pablo, nung siya ay pumunta rito, nagkaroon siya ng confident. No? Nagkaroon siya ng confident sa gospel para i-preach yun sa church ng Thessalonica. So, regardless of suffering, regardless of challenges ni Paul, nagkaroon pa rin siya ng confident para i-proclaim yung gospel sa simbahan ng Thessalonian. Diba? Bakit? Kasi there is power, Holy Spirit, and great confidence. And then example of the work of faith of predecessor. Diba? Yung simbahan ng Thessalonica, nakita nila yung ginawa nila Pablo, kasama niya po dito si Timothy, tsaka si Silas. No, nakita nila yung ginawa ni Pablo, kaya ginaya nila yon. Naging magandang halimbawa si Pablo sa church po ng Thessalonica. Kaya dahil doon, sila, nung umalis na si Pablo, yung church na to, sila yung pumalit doon sa ginagawa ni Pablo. So sila yung naging example sa lahat ng believers. Sabi dyan sa verse 7 to 8, basahin ko. Kaya naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang sa salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Diba? So kagaya po ng sinabi ko dito, sila po ay tinawag na model church. No, sila yung naging halimbawa. So, ganun din po sa ating church. Why not sa ating church? We can be same as like Thessalonica Church. No? So, as simple as yung may mga basic na mga bagay na minsan may nag-worship, may nagsa-cellphone. Pag nakita nyo kami na nagsa-cellphone, pwede nyo po kami i-call out during the worship time. Kasi pag nakita yan ng mga bata, ay pwede naman pala eh. Pwede naman pala kasi si pastor nga nagsa-cellphone, no? Pag nagsa-cellphone po ako sa likod, hindi po ako nag-games or whatever, nagbabasa po ako. No? So, pwede nyo po akong tanungin, pastor, anong ginagawa mo? Diba? So, yung mga simpleng ganon. So, we can be a model kahit sa ating mga remnants. Amen. So, next na sa ating main topic. So, ano ba yung meron yung Thessalonian Church
Na meron silang tatlong bagay, and isa na dyan is the work of faith. Absolute Triune God. No, kagaya po ng ating church, yung Thessalonian Church, meron po silang believe patungkol sa Triune God. Ano pong ibig sabihin nun? Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu. Diba? Yun yung kanilang foundation na pinangahawakan ng church ng Thessalonian. And ano yung content of their absolute faith? Diba? Ano yung content? Yung Acts 1, chapter 1, 1:3-8. Ano po yan? Yung only Christ, only Kingdom of God, and only Holy Spirit. So yun yung kanilang foundation. Diba? And then, Ephesians 2:8, faith for salvation. Sabi dyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Amen. Amen. So yung pananampalataya na meron tayo, hindi po yan galing sa ating sarili. Binigay lang din yan ng Diyos sa atin. Kumbaga yung buto, yung seed of faith, tinanim ng Diyos sa atin, kaya meron tayong pananampalataya. Kaya tayo nandito, kasi meron tayong faith. Diba? Kagaya ni Paul, ni Timothy, ni Silas, at yung Thessalonian Church, sa atin din, meron tayong pananampalataya dahil pinili tayo ng Diyos na taniman tayo ng tinatawag na faith. And by God's grace, ayun yung nakita sa simbahan ng Thessalonica. So bawat isa sa atin pinili ng Diyos at binigyan niya tayo ng faith. Kung wala po kayong faith, malamang wala po kayo dito. Baka nag-extend po tayo ng mga tulong. No, ako kanina, inaantok pa ako pero kailangan na agad bumangon. Diba? So, ano pa? Rome 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, paano ka ba magkakaroon ng faith? No? Paano mo mapapalakas yung faith na binigay sa iyo ni God? Mapapalakas mo ba yon kasi matalino ka? Mapapalakas mo ba yon kasi pwede mo siyang bilhin? Diba? So yung faith, sabi dyan, napakalinaw, bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So kaya po tayo nandito because gusto natin i-upgrade, palakasin yung ating pananampalataya. Kagaya po ng church ng Thessalonian. Amen. Diba? So ano pa? Sa pamamagitan ng ating worship, we have prayer journal every day. No? Pagpapalakas din po ng ating faith. And we have also Bible. Now we can read our Bible. So ako po this week, yung Bible ko nilagay ko na po sa lamesa. Tapos malaki po yun. Tapos bukas na po siya. Para matukso ako magbasa ng Bible. Nakakatukso rin naman, nakakatem. Kasi hindi mo na siya kukunin. Hindi ka na maghahanap. Naka-ready na yon. Uupo ka na lang. Uupo ka na lang din magbabasa ka. Parang uupo ka na lang din kakain ka na ng salita ng Diyos. Diba? So, that's one of way para magkaroon tayo ng mas malakas pa na pananampalataya. Kagaya po ng church ng Thessalonica. Ano pa? Number 2. The work of the Holy Spirit, transcending time and space, angels, darkness fall, and the kingdom of God comes. So, dahil sa ating pananampalataya, yung work ng Holy Spirit ay tunay na magaganap. No? Yung pag sinabi mong transcend time and space, napakalalim po nitong salita na to. Ibig sabihin po niyan, tumatagos po siya sa lahat ng dako. So yung maximum capacity o yung highest level ng work of the Holy Spirit ay mararanasan natin. To the point na yung darkness of Satan sa buhay nyo mawawasak. To the point na yung mga angel kaya nyo nang pakilusin. Kagaya nung nangyari sa Acts chapter 2. Diba? And then, dahil dito yung kingdom of God ay ma-establish sa buhay natin. Na yung kingdom of God. Ano pa? Number 3, unprecedented answer, fulfillment of the word, achievement of salvation, 5 powers, and 5 convictions. So, without
any instance, pag sinabi nyo pong unprecedented, malalim na pong salita ito, ibig sabihin, never pa siyang nangyari. No? Never happened, never mo pa siyang na-experience, walang instance. Yung mga answer na yon o yung answer prayer na never mo pa na-experience, darating. No? Amen. Darating when you have faith. Kagaya po yan ng Thessalonian Church. And then yung 5 powers and 5 convictions. So possible na possible po yan. No? So ngayon pa lang, let's claim yung mga answer for unprecedented answer. No? Ngayon pa lang. So number 2, after nung faith, we have love. Ayan. So labor of love, absolute, 3 devotion. So number 1, God's love, endless, eternal, the beginning. Sa 1 John 4:8, John 3:16, Rome 5:8. So aside sa faith, yung Thessalonian Church, meron po silang love. No? Alam nila kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Alam nila yung ginawang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi nga sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat Diyos ay pag-ibig. Diba? So, ano pa? John 3:16, di ko nababasahin. No? Di ko nababasahin. Diba? So, eternal ending. So, wala pa rin end. Diba? Ano yon? Ang ibig sabihin nun, meron tayong bagong simula. So, lahat po tayo mawawala dito sa lupa. So, after nun, we have eternal ending. And we can call it our new beginning or yung ating bagong simula. Rome 5:8, sabi dyan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So lagi po natin naririnig tong verse na to sa Rome 5:8. No, the only thing I can say about this word is amazing love of God through Christ. Amen. That's all we can say about this verse. And then yung 10 Commandments, naalala niyo pa? Diba? Naalala niyo pa yung 10 Commandments? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. Diba? Pag sinamarize niyo po yung 10 Commandments, yung overall po nun is ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. So, yun yung pinaka-summary ng 10 Commandments. So, kung mahal mo yung kapwa mo, paano mo siya mapapatay? Diba? Kung mahal mo yung kapwa mo, paano mo siya pagnanakawan? Diba? So, yun po yung summary ng 10 Commandments. And the only way to love your neighbor, yung nag-iisang paraan para ibigin mo yung kapwa mo, is to love God first. Na, ibigin mo muna ang Diyos. Diba? Sabi nga nila, hindi mo kaya mong magbigay nang wala kang pag-ibig. Na, sabi nila, pero hindi mo kayang umibig nang walang kasamang pagbibigay. Diba? Pero si Jesus, ano yung pinakita niya? Dinisplay niya yung love na to. Yung most extraordinary kind of love nung binigay niya yung buhay niya sa atin sa krus. Amen. Diba? So, yun. Kaya dapat lagi tayo nagpapasalamat sa ginawa ni Jesus sa krus kasi yun yung kaganapan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ayun. So number 3, the love of God, the Holy Spirit, forever together, indwelling in me, guidance and work. 1 Corinthians 3:16. Sabi dyan, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So, another kind of unique love is sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ito po ay nananahan, ito po ay gumagabay, and ito po ay kumikilos sa atin. So, ito po ay isang pag-ibig ng Diyos. And kailangan po natin ma-experience yung Holy Spirit every day. No, kailangan natin ma-experience yung love through the Holy Spirit every day. Diba? Ano pa? The fruit of faith sa Galatians 5:22 hanggang 23. Sabi diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. So, napakalinaw po nung sinasabi dyan na pag yung banal na spirito po kumilos sa buhay nyo, magkakaroon po kayo ng love, patience, gentleness, kindness, self-control, yung siyam na bunga ng banal na spirito. You don't have no choice po, kundi yung maging result sa buhay nyo is yung siyam na yan, na siyam na fruit of the Spirit. And ayun, number 3 na. Ayan. So, perseverance of hope, absolute understanding, acceptance, and transcendence. So, yung Thessalonian Church po, meron po silang totoong pag-asa. No, kanina, meron silang pananampalataya, meron silang pag-ibig. Ngayon, yung last na po, meron silang tinatawag na hope or pag-asa. So, kung may pag-asa ka, talagang kumbaga lalaban ka pa habang, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, di ba? So, kagaya po nila, sila po ay nagpatuloy, regardless po ng mga umaano sa kanila, yung mga humahadlang, pinipersecute po sila, pero hindi po sila nag-stop. Now, when you say perseverance po, nag-continue sila sa kanilang devotion, sa kanilang simbahan. Tinuloy lang nila despite of challenges and yung mga opposition na tinatawag. Diba? May mga kumukontra. And for sure, even sa atin, maraming kumukontra, no? Nung nagsisimula pa lang tayo sa church, no? Even sa family, no? So marami pa rin pong kumukontra. Pero the important is, meron tayong perseverance and tutuloy-tuloy pa rin tayo regardless of these challenges. Diba? Kagaya nung ginawa nung Thessalonian Church. And ano pa, meron silang tiyak na pagkaunawa, pagtanggap about sa triune God. So, meron silang paniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. And ano pa, meron silang absolute love of Diyos, may pag-asa. Habang may Diyos ka sa buhay mo, may pag-asa ka pa. Diba? Kala mo lang wala. Diba? Number 2, hope for second coming of Christ, resurrection, kingdom of God, and eternal life. Ayan, so, kayo ba nagkakaroon ba kayo ng pag-asa patungkol dito sa mga bagay na to? Naiisip nyo ba yung pag-asa sa muling pagbabalik ni Jesus? Diba? Magkaroon din tayo ng hope for this, no? Magkaroon din tayo ng ganitong klaseng pag-asa. Basahin ko po yung Roma 12:12. Ayan, sabi dyan, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. Diba? Colossians 1:5, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito ay ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balitang dumating sa inyo. Amen. And last na yung Psalms 39:7. Diba? Sabi dyan, kung ganoon, Panginoon, nasan ba ang pag-asa? Ang pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Amen. Diba? So, meron pa pala tayong pag-asa. No? May pag-asa pa tayo. Kaya lagi natin ipagpasalamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng pag-asa. No? Ayan, let's go to our conclusion na po. Ayan, so, pinakaantay natin yung conclusion. Diba? So, magme-message pa po yan si Moksanin. So, huwag po tayo masyado masaya. So, the only thing to have is the great confidence or gospel confidence. So what it consists, the gospel power of the Holy Spirit, great assurance, 5 powers, 5 confidence, power and confidence that comes from the Holy Spirit. So kagaya po ni Paul, yung team niya, si Timothy, tsaka si Silas,
the only thing na meron sila is gospel confident. Proud na proud sila sa gospel na meron sila. Na talagang pinagmamalaki nila yung gospel. Ano yung gospel na yun? Ayan o, si Jesus ang Kristo. Diba? Meron sila, kaya kagaya ng Thessalonian, nagkaroon din sila ng confident sa gospel. Kaya sila tinawag ng model church. Nagkaroon sila ng faith, love, and hope. Diba? And as like Thessalonian church, kaya rin natin po yun. We can receive the Holy Spirit and magkakaroon tayo ng great assurance and hope about Christ's second coming. Amen. So wala pong nakakaalam kung kailan po yung second coming, pero yun po yung pag-asa natin. And siguro, hinihiling natin na mangyari yun sa generation natin, pero hindi natin alam. Pwedeng bukas, pwedeng wala na tayo dito sa lupa, pero yung importante, meron tayong hope para sa pagbabalik ni Kristo. Diba? So ano pa? Only uniqueness, recreation into great confidence and witness of Christ. So dahil sa ating faith, saan? Sa triune God, or nagkaroon tayo ng labor of love, hope, sa second coming ni Christ, tinawag tayong witness. Witness of Christ. So kumbaga yung, ano ba yung witness? Sila yung nakakaalam ng totoong nangyari. Diba? Kaya very important pag witness ka, lalo sa kaso, diba, nasa loob ka ng isang kaso, ang talagang hinahanap nila, sino ba talaga yung nakakaalam? Diba? So tayo din, tayo po ay witness of Christ. Alam natin yung gospel. Amen? So 100% magkakaroon po tayo ng gospel confident. Amen po ba? Amen. So panghawakan po natin yung ginawa nila Paul nung Thessalonian, yung faith, love, and hope. Na kaya dahil doon sila ay naging model church. So sa atin din po, na pwede tayong maging model church as a person, as a church. No? Kaya-kaya po natin yun. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa inyong time. And let's all stand and let's all sing one song.